A blessed Thursday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Tayo po muli ay dadako sa ating morning devotion. At sa ating pagpatuloy, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli Panginoon sa panibagong umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin, sa pagkakataon na kami ay muli makakapakinig ng iyong banal na salita at patuloy na tatanggap ng iyong mga pagpapala. Maraming salamat Panginoon sa buhay, sa kalakasan at sa mga mahal namin sa buhay. Samahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito, sa aming gagawin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawa ng iyong mga salita at buksan mo ang aming puso't isipan, Panginoon, upang patuloy na tanggapin ang iyong mga aral, Panginoon, na siyang ikatitibay ng aming pananampalataya, Panginoon, at pagkain ng aming kaluluwa. Gayon din, Ama, patuloy namin dinadalangin ang mga mahal namin sa buhay na hindi po namin kasama sa mga oras na ito. Ikaw po nawa ang sumama sa kanila, mag-ingat at patuloy na gumabay, Panginoon. At tulungan mo na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila sa ganitong gawain. Patuloy din namin binabanggit, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na dumaraan sa mga pagsubok at mga pagkakasakit. Ikaw po nawa ang humaplos sa lahat ng mga karamdaman namin. Ikaw po nawa ang magbigay kalutasan, Panginoon, sa aming mga suliranin. Ama, ikaw po nawa ang patuloy na mapapurihan sa lahat ng aming mga ginagawa. At Ama, dinadalangin din namin na ikaw po ang patuloy na magkaloob ng karunungan sa iyong mga anak na siyang nagbabahagi ng iyong banal na salita. Gayon din ako, Ama, dinadalangin kong kasyahan mo po ako ng iyong banal na spirito upang maibahagi ko sa umagang ito ang iyong mga salita ng may kalinawan at karunungan. At Ama, dinadalangin din namin na lagi mo kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli, a blessed morning kay Ading Shirley, gayon din kay Pastor Eugene at sa lahat po ng kasama ninyo sa kung saan kayo naroon ngayon, no? Sa tahanan man o sa paaralan. Sa umagang ito, ang title ng ating morning devotion is The Big Story of the Bible. Yan. At ang ating teksto ay una sa Genesis chapter 11 verse 26 to 32 at ang ikalawa ay sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Basahin ko muna yung nasa Genesis. Sa Genesis chapter 11 verse 26 to 32, ito po yung sinasabi sa English. After Terah had lived 70 years, he became the father of Abraham, Nahor, and Haran. This is the account of Terah's family line. Terah became the father of Abraham, Nahor, and Haran became the father of Lot. While his father Terah was still alive, Haran died in Ur of the Chaldeans, in the land of his birth. Abram and Nahor both married. The name of Abraham's wife is Sarai, and the name of Nahor's wife was Milcah. She was the daughter of Haran, the father of both Milcah and Iscah. Now Sarai was childless because she was not able to conceive. Terah took his son Abram, his grandson Lot, son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, the wife of his son Abram, and together they set out from Ur of the Chaldeans to go to Canaan. But when they came to Haran, they settled there, and Terah lived 205 years, and he died in Haran. Yan.
siguro kung kayo yung nagbabasa nito, no, sa inyong tahanan, no, siguro maiisip nyo, ano kaya ang ano nito, no, parang ang hirap unawain, no, yung mga pangalan, no, at saka yung karamihan sa mga pangalan na nababanggit ay hindi ganun ka-significant para sa atin, no? Kasi madalang natin silang marinig, mapag-aralan, no? Pero babasahin ko yung ikalawang teksto natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi rito, all scriptures is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ayan. Kung iisipin natin, itong verse na nabasa rito sa 2 Timothy, no, pinapalinaw niya sa atin na lahat ng nasa banal na kasulatan, lahat ito ay mahalaga para sa pag-aaral, para sa ikalalago ng ating pananampalataya. No? Kaya kung minsan para sa atin insignificant yung mga napakadaming names, no? Pero ang totoo niyan, lahat ito ay mahalaga, hindi mabubuo ang isang kwento, no? Kung merong kumbaga may missing puzzle doon, no? Kumbaga magtatanong ka, sino ang mga magulang ni Lot? Ayan. Bakit si Lot ay na kay Abraham, 'di ba? Kasi 'di ba dun sa story, madalas pagka ikinukwento natin, no, na si Abraham ay tinawag ng Panginoong Diyos na pumunta sa Kanaan, no, at kasama niya ang kanyang pamangkin, no. Pero minsan hindi na natin pinapansin bakit kaya na kasama ni Lot, ay nakasama ni Abraham si Lot. Ayun. So dito sa verse na nabasa natin kanina, dito binubuo niya yung missing puzzle, no? Na dahil wala silang anak, no, ay kinuha niya yung kanyang pamangkin na si Lot dahil yung kanyang magulang ay namatay. Ayun, no? Dito pagka nabasa natin, doon natin mapapag-alaman ano yung behind dun sa story. Kaya lahat dito ay importante, lahat ay significant. Yon. So yung morning devotion natin na may pinabagatang The Big Story of the Bible. Ayan. Batiin din natin si Pastor Paul. A blessed morning sa iyo, Pastor Paul, at sa lahat ng kasama mo ngayon kung ikaw man ay nasa iyong trabaho o nasa tahanan. Ayan. So, ipagpatuloy natin the big story of the Bible. When Colin opened the box of stained glass pieces he'd purchased, instead of finding the fragment he'd ordered for a project, he discovered intact whole windows. Ayan. So, etong si Colin ay nag-order ng stained glass, no? Naiisip niya, i-assemble pa niya. Pero, nung hanapin niya yung mga bahagi, no, yung fragment, bahagi, nung kanyang mga in-order, ang natagpuan niya ay isang buong window na, no, isang buong bintana na hindi na kailangan i-assemble. He smoothed out the windows. He smoothed out the windows origin and learned they've been removed from a church to protect them from World War II bombings. So Colin marveled at the quality of work and how the fragments formed a beautiful picture. Ayun, no? So nung nag-research siya, nalaman niya yung kwento dun sa window na yun at dun niya mas lalo na appreciate na nakuha niya itong bahagi na ito nung bintana o yung kaputol na ito ng bintana. So if I'm honest, there are times when I open particular passages of the Bible, such as chapter containing list of genealogies, and I don't immediately see how they fit within the bigger picture of Scripture. Such is the case with Genesis 11, a chapter that contains a repetitive cadence of unfamiliar names and their families, such as Shem, Shelah, Eber, Nahor, and Terah. No, I'm often tempted
to gloss over this section and skip to a part that contains something that feels familiar and fits more easily into my window of understanding of the Bible narrative. Parang ganito rin ako no? Minsan, I have to be honest din, no? Katulad ng sumulat nitong ating morning devotion. Pero batiin muna natin si Sister Michelle Mendez. A blessed morning sa iyo, Sister Michelle Mendez. Ayan. Etong ano na to, no, itong part na to, totoo yun pagkahabang nagbabasa ka ng banal na kasulatan at dumating ka dun sa part na napakadaming names, parang gusto mong skip yung part na yun at gusto mo na lang pumunta dun sa medyo mas familiar sa iyo na kwento na feeling mo mas makaka-relate ka kasi parang hindi ka makarelate dito sa mga names na ito, no? Pero yun nga, no? Hindi mabubuo ang isang kwento kung wala itong mga detalye na to. Yan. So parang isang puzzle na pagka tinanggal mo tong part na to, hindi na siya buo, no? Hindi mo makikita yung bigger picture niya. So lahat nito ay bahagi ng isang malaking larawan, no, na makikita natin kung paano dinesign ni Lord, no, yung banal na kasulatan, kung paano niya inarrange lahat. So since all scripture is God-breathed and is useful, katulad nga ng binasa natin kanina, no, sa 2 Timothy, na lahat ng salita, ang salita ng Panginoong Diyos, no, lahat ito ay hininga ng ating Panginoong Diyos at lahat ito ay useful o importante, o lahat ito ay may gamit, may silbi, no? The Holy Spirit can help us better understand how a fragment fits into the whole, opening our eyes to see, for example, how Selah is related to Abraham, yan, the ancestor of David, and more importantly, Jesus, no? He delights in surprising us with the treasure of perfectly intact window where even the smaller part reveals the story of God's mission throughout the Bible. So, lahat ito mahalaga, no? Kumbaga, yung ating window of understanding sa banal na kasulatan ay mapapalawak kung hihilingin natin sa Panginoong Diyos na bigyan tayo ng malawak na kaunawaan sa Kanyang salita. Kung hihilingin natin palagi sa Kanya na ang banal na Espiritu ay gabayan tayo sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan, no, mas mauunawaan natin ito. Napakahalaga kaya na maunawaan natin ang banal na kasulatan kasi andito ang ating ito ang salita ng ating Panginoong Diyos, ang siyang daan para sa kaligtasan, ang kanyang mga aral, no? Ito ay buhay at kumikilos sa buhay ng mga anak niya na nananampalataya sa Kanya. Kaya napakahalaga na unawain natin ito na maigi. At maunawaan natin ito pag katulad nga na sinabi ko, pagka humingi tayo ng tulong sa ating Panginoong Diyos at gabay ng banal na Espiritu. Ayan. So, dito may katanungan. Why is it important to recognize each portion of scriptures as a fragment of God's bigger story? Kaya, yun nga yung sinagot ko, no? Pero sa inyong sarili, sagutin din ninyo, no? Na ano ba ang kahalagahan nito? Bakit kailangan ko siyang unawain lahat, kahit yung mga pangalan? Ayan. So muli, napakagandang paalala sa atin. Minsan sa buhay din natin, meron tayong bagay na hindi natin maunawaan, no? Bakit kaya ito nangyari? Bakit kaya ganito yung nangyayari, no? At later on, kung tayo ay patuloy na mananampalataya sa ating Panginoong Diyos, no? Parang merong darating, no, mahahanap natin yung piraso ng puzzle na doon natin maiintindihan na kaya pala nangyari sa akin tong mga ganitong bagay. Minsan iniisip natin may mga pangyayari sa buhay natin na parang hindi naman ganun ka-importante, no, hindi naman ganun ka significant, no, pero yung pala bahagi pala yon ng isang malaking
picture na pinipaint ni Lord sa buhay natin, no? Isang malaking larawan na kinocompose ni Lord para sa buhay natin. Kaya ang importante lang ay magtiwala tayo sa Kanya at patuloy na saliksikin ang Kanyang banal na salita. So muli, a blessed morning po sa bawat isa. At bago tayo magtapos, tayo ay sa ating morning devotion sa umagang ito, tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa muli pagbibigay mo sa amin ng aral at karunungan, Panginoon, kung paano namin dapat pahalagahan ang lahat ng bahagi sa banal na kasulatan, ang lahat ng iyong mga salita na nakasulat sa banal na kasulatan. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi naming maunawaan ang iyong mga salita. Nawa gabayan kami ng banal na Espiritu, Panginoon, sa patuloy na pagsasaliksik namin ng iyong banal na salita, Panginoon. At tulungan mo na patuloy na mapuspos kami ng karunungan na nagbubuhat sa iyo, at tulungan mo rin ng aming buhay ay patuloy na maging maliwanag at magbigay glory sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Dinadalangin din namin ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin nakakasama sa ganitong gawain. Tulungan mo po, Panginoon, na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila sa ganitong gawain. At muli, Ama, ikaw po ang gumabay sa amin sa lahat ng aming gagawin sa buong maghapon na ito. At patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, ito man po ay lihim o hayag. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Muli, a blessed morning po sa bawat isa, and see you later sa ating evening devotion sa pangunguna ng aking anak na si Christine. Yan. Maulan, no, na February. Dapat nga summer na ito, no, dito sa atin. Mainit na, pero it's a blessing na malamig pa rin, no. Masarap ang pakiramdam. Ayan. So muli, enjoy the day. Enjoy the day that God has given us. God bless.